So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So ang ating magiging topic ngayon is kung paano pabababain ang pride ng isang lalaking mapagmataas. So sa isang relasyon mga kamamay, napakarami ng mga kalakihang sobrang taas ng pride. Okay? Nakakainis na minsan yung mga ganyan eh. Alam niyo namang maling-mali yung pinupunto ng isang lalaki, pinagmamatigas pa rin niya ito. At ayaw natin yan. At napakarami ng relasyong nasira dahil sa pride na yan. So ngayon, pag-usapan natin, mga kamamay, kung ano nga ba ang mga bagay na kailangan mong gawin upang bumaba ang pride ng isang lalaki. So huwag natin masyadong patagalin ito mga kamamay. So kung ano nga ba yon, ito yung number 1 na kailangan mong gawin. Irespeto mo pa rin siya kahit may tampo ka. Halimbawa mga kamamay, nag-away kayo or nagkatampuhan kayo, masama yung loob mo sa kanya. So, irespeto mo pa rin siya kamamay. Okay? Kahit siya ay masyado nang mapagmataas, irespeto mo pa rin siya. Sabihin mo sa kanya, alam mo, nasaktan mo ako. Alam mo, hindi biro yung ginawa mo sa akin. Nasaktan ako doon sa mga sinabi mo. Gusto ko lang sana na ayusin natin to. Naintindihan naman kita dahil sa mga sinabi mong ganun sa akin. Naintindihan naman kita, siguro nabigla ka lang. Ng akin lang, gusto kong ayusin natin to para sa ganun ay hindi na lumaki. Sa paraang yan mga kamamay, ibig sabihin, nire-respeto mo pa rin siya. Hindi ka nagalit, hindi ka nagmura, hindi mo siya sinisi. Sa madaling sabi, naiintindihan mo pa rin siya. Sa ganung pagkakataon mga kamamay, maliwanag ang inyong isipan na pag-usapan yung bawat panig ng bawat isa. Okay? So, ipakita mo lang na kalmado ka. Ipakita mo lang kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo sa kanya para madaling i-address. So, parang isang lalaki hindi magtaas ng masyadong mataas na pride sa iyo, ipakita mo na inrerespeto mo at naiintindihan mo siya. Para sa ganun, pag nakita ng isang lalaki na, teka lang, ito palang aking partner ay hindi gusto ng makipagmataasan ng pride. Ang gusto niya ayusin. So ngayon, bababa ang pride ng isang lalaki. Pag-uusapan nyo yung mga tampuhan, yung mga galit. Kaysa sa unahan mo rin ng galit. Kasi kapag kapares kayo nagsalubong, mataas na ang pride ng isang lalaki, sasalubungin mo pa, magpapataasan lang kayo ng ihi. So walang mangyayari. Kaya, kung kaya mo siyang respeto kahit galit ka, napakalaking respeto rin ang ibibigay niya sa iyo. Okay? So, yan yung number 1 tips ko sa inyo. Irespeto mo siya kahit nagalit ka. So, number 2, ipakita mong safe siya emotionally. Okay? Mga kamamay, mahalaga po itong ipakita nyo sa isang lalaki. Anong ibig sabihin ditong ipakitang safe siya emotionally? Ibig sabihin, kausapin mo siya ng maayos. Kasi yung ibang mga lalaki, ayaw nilang makita o kaawaan sila ng ibang tao, lalo na nung babae, lalo nang ikaw. Huwag mong kaawaan ng isang lalaki. Kasi kapag nakita mo yung kahinaan niya, kung nakita mo yung pagkakamali niya, malamang sa malamang, itataas lang niya yung pride niya. Kung sisisihin mo siya dahil sa mga pagkakamali niya, malamang sa malamang, itataas niya yung pride niya. Ang magandang gawin dyan mga kamamay, ipakita mong safe siya emotionally. Paano natin to gagawin? Ganito po mga kamamay, ipakita nyong safe siya emotionally sa paraan na kausapin mo siya ng maayos. Sabihin mo sa kanya na, alam ko, nahihirapan kang mag-share ng iyong nararamdaman emotionally kasi ayaw mo na nakikita kang nalulungkot. O kaya naman, ayaw mong nakikita kang nahihirapan. So, pwede ka nang mag-share pwede kang magsabi sa akin kung ano man yung nararamdaman mo. Kung ano man yung saloobin mo. Okay? Ganyan mga kamamay, kausapin mo sila ng maayos para maramdaman nila na safe yung kanilang nararamdaman sa inyo. So, para willing siyang i-open up yung kanyang pinagdadaanan, yung kanyang nararamdaman. Kasi yung ibang mga lalaki, kapag nakikita nila na parang talagang sinisisi mo siya sa mga bagay-bagay, kahit mali yung kanilang pinupunto, itinataas pa rin nila, nagmamatigas pa rin sila. Hindi kayo kinakausap, hindi kayo iniibigan. Ganyan sila Kasi nararamdaman nila na hindi kayo magkakampi. Nararamdaman nila na huhusgahan mo sila. Nararamdaman nila na nakaawaan mo sila. Pero kung ipinaparamdam mo sa kanya na safe siya emotionally, yung willing siyang mag-share ng kanyang nararamdaman,
at willing kang makinig at intindihin, doon bababa ang pride ng isang lalaki, mga kamamay. Kaya sana, naiintindihan nyo rin ako kung anong ibig kong sabihin dito. Huwag nyo palaging sigawan, murahin dahil sa nagkamali, dahil sa hindi tama yung kanyang ginawa. Kaya sa halip na sila ibumaba, tinataas nila yung pride nila kasi walang nakakaintindi sa kanilang nararamdaman. Kahit mali na yung kanilang ginagawa, tumataas o nataas pa rin yung pride nila kasi nga natatakot silang i-judge, natatakot silang kaawaan, natatakot silang sisihin, natatakot silang murahin. Kaya mga kamamaya, ulitin ko, kausapin sila at iparamdam ninyo na safe sila emotionally sa inyo. So next, kung nag-away o nagkatampuhan kayo, huwag agad magpakita ng galit. Ito nga yung sabi ko sa inyo mga kamamay. Sa oras na kayo'y mag-aaway, huwag palaging naka-beast mode. Okay? Walang patutunguhan ng relasyon. Yan ang lagi ko sinasabi sa mga kababaihan. Lumalaban kayo Nakikipagtaltalan kayo, nakikipagsagutan kayo, nakikipagdebate kayo. Pwede bang ibaba nyo muna yung mga boses ninyo? Pag-usapan nyo ng maayos. Kung nagkatampuhan na galit, huwag agad magalit. Okay? Intindihin kung ano yung sinasabi, alamin kung ano yung problema, para sa ganun, mapag-usapan ito ng maayos. Pag napag-usapan niya ng maayos, nalaman nyo kung ano ba talaga ang pinupunto ng bawat isa, dun bababa ang pride ng isang lalaki. Kasi ang isang lalaki, pag nalaman niya na hindi kayo suportado, na hindi kayo nakikinig sa bawat sinasabi niya, talagang kung ano-ano sinasabi ng mga yan, nandyan na nga yung pagkataas nila ng pride sa inyo. Na kahit hindi na tama ang lahat, nandun pa rin yung pride nila pagdating sa inyo. At napakahirap nun, kapag mali yung ginagawa ng isang tao, tapos napakataas ng pride, mahirap yan mga kamamay. Okay? Ika nga, dyan mo na maiisip na hiwalayan. Dyan mo na maiisip na palitan yung tao, yung lalaki kapag kaganyan. Kasi nga, hindi na okay yung pag-iisip niya. Mali na yung ginawa niya, tinataas pa niya yung pride niya. Kaya ang magandang gawin dyan mga kamamay, kung kayo may pagtatalo, pagkakatampuhan, bumaba ka muna, kausapin mo siya ng maayos. Pag nakita niya na bababa ka ng loob mo, malamang sa malamang, gagawin kanyang huwaran, magbababa rin siya ng loob sa iyo, at magkakaintindihan kayong dalawa. So next, ipakita ang kababaang loob. Ito nga sinasabi ko sa inyo mga kamamay, yung kababaang loob ninyo. Huwag palaging magtanim ng sama ng loob, ng galit, ng tampo sa isang lalaki o sa isang babae. Sa inyong mga partner. Problema lang yan mga kamamay. Huwag kayong magtatanim ng sama ng loob. Sa lahat ng pagkakataon, piliin yung maging mababa, ipakita ang inyong kababaang loob. Para sa ganon, tularan ka niya. Para sa ganon, maintindihan ka niya. Kung ikaw palagi ay nagpapakumbaba sa kanya, nagiging huwaran ka pagdating sa pagbaba ng loob sa kanya, gagayanin ka niya. Pag nakikita ng isang lalaki na, ito palang aking asawang ito, kapag nagkakaaway kami, hindi ako sinisigawan. Napakababa pa rin ng loob. Kinakausap niya ako ng maayos. Pero bakit ako sumisigaw ako? Dapat pala ginagaya ko rin siya para maging maayos na yung problema. So dapat ganun mga kamamay, ipakita niyo yung kababaang loob sa tuwing kayo ay mag-aaway. Alam ko problema lang yan Okay? Kung kayo is nagkakaaway, nagkakatapuan, problema lang yan. Napag-uusapan yan. Kaya kailangan sa halip na kayo ay magpataasan ng pride, magsigawan, okay? Ibaba niyo yung loob ninyo. Para sa ganon, tularan kayo ng isang lalaki. Mananawa rin yan. Sa kasisigaw, sa pagtaas ng kanyang pride, mananawa rin yan. Okay? And last, bigyan mo siya ng time or space para ma-realize niya ang lahat ng nagawa niyang pagkakamali. Yes, mga kamamay, kung nasabi niyo na lahat ng inyong saloobin, lahat ng inyong gustong sabihin, so it's time for you na magbigay ng space, ng time sa kanya para maisip niya yung mga bagay-bagay at ma-realize niya yung totoong mga pagkakamali niya sa inyong relasyon. Kung alam niyong nasa positive side kayo, kung alam niyong nasa tamang landas kayo, bigyan niyo siya ng time na mag-isip, bigyan niyo siya ng time para siya sa atin ang kung anumang pinagdadaanan ninyo ngayon. Para sa ganun, malaman niya yung mga pagkakamali niyang nagawa sa inyo. Okay? So, yan lang mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan niyong gawin para sa ganon,
tuluyang bumaba ang pride ng isang lalaki sa inyong relasyon. So for more video and live advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating video ito. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.